5, kung hindi ako nagkakamali, yung consular office ng Pilipinas dyan. Eh kung tigti 300 lang yan, ang kanilang quota, maximum, eh di mga 1,500 lamang yan na mga Chinese mabibigyan ng tourist visa. Eh multiply mo yan sa 350 days o 360 days, eh aabot lamang yan ng mga 450,000 to 500,000. Way below doon sa target na 2 million Chinese tourists. Hindi natin kakayanan yun. And based on the records, hindi ako nagkakamali, wala pa yatang 300,000 na Chinese tourists ang pumasok sa Pilipinas for this year. Samantalang sa Malaysia, millions, 30 million ang pumasok na turista sa Malaysia. Sa Vietnam, 25 million, ganon. Singapore, ganon din. Ang daming mga pumasok na mga... So, nawalan tayo ng pagkakakitaan. Kasi for every legitimate tourist na pupunta sa ating bansa, assuming na maninirahan dito ng mga 10 araw, bina natin average 10 days. Every day, gumagastos siya ng mga $200. So you're talking of how much? $2,000 for every tourist. Eh kung $2,000 yan at may pumasok na 1 million na turistang in-checks dito sa atin, multiplied by 2,000, how much is that? We are talking of $2 billion yan na sure income at malaking may ibibigay sa ating mga kababayan. Trabaho, negosyo, etc. Yun ang nawala sa atin. Kayo rin po ay pinuno po ng Association for Philippines and China Understanding po. Now ngayon, meron po tayong bagong Chinese ambassador to the Philippines po, attorney. Alam naman natin na meron tayong sigalot, no? With China, dyan po sa West Philippine Sea na pag-uusapan at iba pang mga problema. Sa nakikita nyo po dito sa panibago pong ambassador ng China sa Pilipinas, ano po yung inaasahan nyo po? Magkakaroon po ba tayo ng mas magandang relasyon na? Considering, kung maalala nyo po, talagang bagsak yung ating tourism sector, lalo na't marami pong mga Chinese na mga turista ang nawala at lumipat po sa ibang mga bansa. Doon po sila bumisita dahil nga po dito sa issue natin with China. Thank you, Edmar, na nabanggit mo yung issue na yan. Ano? So, liwanagin natin at ipaalala natin sa ating mga kababayan. Hindi po natin kaaway ang China. Hindi po tayo naglalaban sa China. Hindi tayo kakaroon ng gera. Meron pa rin tayong diplomatic relations. So, malakas po yung ating relasyon sa China. Diplomatically, politically, at saka economically. Kaya kailangan paigtingin natin yan. So, meron tayong konting sigalot, no? Diyan sa tinatawag nating maritime areas sa West Philippine Sea o kaya South China Sea. Pero hindi po yon ang ultimate definition of our relations with China. Malawak po yung relasyon natin sa China. At natutuwa tayo na may bago ng ambassador ang China na itinalaga dito sa Pilipinas, si Ambassador Jing Quan. At kahapon nga, nagkaroon ako ng pagkakataon na makausap siya. Nagkaroon kami ng pagpupulong at may mga pag-usapan tayo na pwedeng gawin ng China para mas lalong umigting yung ating pagkakaibigan at relasyon at kahit papaano mabawasan yung tensyon na nagaganap po dyan sa West Philippine Sea. Napag-usapan namin, sabi ko sa ambassador na kawawa naman yung aming mga mangingisda. Maliliit itong mga ito. At hindi naman po itong malalaking mga kumpanya kung hindi individual itong aming mga mangingisda na pumupunta doon sa mga traditional fishing grounds bago lumala itong sitwasyon ng claim ng bawat bansa, hindi lamang ng China at Pilipinas, pati na rin yung mga ibang bansang tulad ng Vietnam, saka Malaysia at Brunei at even Taiwan for that matter. At dinulog ko yung hinaing ng ating mga mangingisda na naririnig po natin, nakakausap natin galing po dyan sa La Union, probinsya ng La Union, galing sa probinsya natin sa Pangasinan, galing po dyan sa probinsya natin sa Zambales. At sinabi ko sa ambassador na tingnan naman po itong sitwasyon na ito.
Dahil doon sa conflict areas na binabanggit natin, may mga designated areas naman talaga dyan na fishing ground. So, susuriin nating mabuti ito. At sinabi naman ng ambassador na ipag-uusapan nila yan with our Department of Foreign Affairs. Kasi pagdating sa mga usapin na ganyan, ang dapat pong mamuno o kaya magbibigay ng mga pahayag sa bansa natin ay ang Department of Foreign Affairs. Huwag nang magbigay ng mga pahayag ang ibang ahensyang katulad ng Department of Defense or Department of Agriculture or Coast Guard for that matter. Hayaan muna natin yung Department of Foreign Affairs kasi sila yung mas nakakaintindi dyan. Under the leadership of Secretary Teresa Lazaro, and I'm very, very confident, kilala ko yung background ni Secretary Lazaro, napakahusay po niyang diplomat at hindi yan gagawa ng anumang hakbang na hindi para sa interes ng Pilipinas. So, yun ang isa sa mga napag-usapan namin. Napag-usapan din namin ang tungkol sa turismo. Sabi ko, medyo matamlay ang mga turistang Chinese na pumunta sa Pilipinas. At napapansin natin yan sa ating mga pagbabiyahe sa ibang bansa. Pag pumunta ka sa China ngayon, mas marami pang Pilipino ang nakasakay sa eroplano para maging turista sila sa China kesa sa mga turistang Chinese na pupunta sa Pilipinas. Pero pagpunta mo sa ibang bansa, at ako'y galing lamang po sa Malaysia, takainggit, grabe sa dami ng mga Chinese tourist na nakita ko sa Malacca at saka sa Kuala Lumpur at saka sa Putrajaya. Samantalang dito sa Pilipinas, hindi sila pumupunta rito. Alam niyo ang dahilan kung bakit? Maraming issues kasi. Una, hindi raw maganda yung infrastructure natin. Given na yan. Naubos sa flood control yung pera para sa infrastructure. Pangalawa, at ito yung kanilang sinabi, at binanggit din ito ni Ambassador sa akin kahapon, yung issue ng issuance ng visa. Kasi sa ibang bansa, visa-free na yung Malaysia, yung Vietnam, yung Thailand. Pwede na silang tumanggap ng mga turistang mga Chinese na hindi na nila kailangan ng visa for a certain period, number of days na manirahan sila sa, pumunta sila sa Malaysia, Thailand, Vietnam, Indonesia. Visa-free na yan. Dito sa Pilipinas, hindi pa nga visa-free, pero napakahigpit pa ng pag-i-issue ng visa. Nung mga nakaraang taon, nagkaroon pa yata ng tinatawag na parang quota, maximum lang, mga 300 lang ang i-approve na visa ng mga Chinese na papasok dito per consular office sa China. Ilan ba yung consular offices natin? Meron sa Beijing, may Shanghai, meron Chongqing, meron dyan sa Xiamen, at saka meron dyan sa Guangzhou. 5, kung hindi ako nagkakamali, yung consular office ng Pilipinas dyan. Kung tigti 300 lang yan, ang kanilang quota, maximum, di mga 1,500 lamang yan na mga Chinese mabibigyan ng tourist visa. Multiply mo yan sa 350,000, 350 days o 360 days, aabot lamang yan ng mga 450,000 to 500,000. Low, way below doon sa target na 2 million Chinese tourists. Hindi natin kakayanan yun. And based on the records, hindi ako nagkakamali, wala pa yatang 300,000 na Chinese tourists ang pumasok sa Pilipinas for this year. Samantalang sa Malaysia, millions, 30 million ang pumasok na turista sa Malaysia. Sa Vietnam, 25 million, ganon. Singapore, ganon din. Ang daming mga pumasok na mga... So, nawalan tayo ng pagkakakitaan. Kasi for every legitimate tourist na pupunta sa ating bansa, assuming na maninirahan dito ng mga 10 araw, binan natin average 10 days. Every day, gumagastos siya ng mga $200. So you're talking of how much? $2,000 for every tourist. Kung $2,000 yan at may pumasok na 1 million na turistang in-checks dito sa atin, multiplied by 2,000, how much is that? We are talking of $2 billion yan na sure income at malaking may ibibigay sa ating mga kababayan. Trabaho, negosyo, etc. Yun ang nawala sa atin. At yun na sinabi ko sa ambassador na in effect din, sabi ko, para mas maintindihan ng Pilipino ang China. Dahil ibang-iba kasi pag napunta ka doon sa China at makita mo talaga, may experience mo,
yung pakikisalamuha mo, pakikitungo mo sa mga Chinese, pwede bang, sabi ko, dahil visa-free naman kami sa Hong Kong na at saka sa Macau, makapasok ang Pilipino sa Hong Kong at Macau. Pwede bang isama na rin natin yung probinsya ng Guangdong? More particularly doon sa mga cities sa Guangdong na kasama sa tinatawag na Greater Bay Area of Hong Kong, Macau, and Guangdong. So, sabi ko, ang dami kong nakakausap na mga Pilipino na gustong-gusto nilang makapunta sa Shenzhen at saka sa Guangzhou na napakalapit sa Hong Kong itong mga syudad na ito. At ang Shenzhen, ito ngayon ang tinatawag natin parang equivalent ng yung techno hub doon sa California, no? Andun din na yung Silicon Valley doon sa San Jose City in California. Ito na rin ang tinatawag na Silicon Valley in Asia, ang Shenzhen. At ang lumalabas sa ngayon, ang shopping capital of Asia, hindi na po Hong Kong, kung hindi Guangzhou. Kasi mas mura yung mga produkto doon sa Guangzhou kaysa sa mga produkto sa Hong Kong. Marami sa ating mga kababayan gusto rin po nilang magkaroon ng mga gamit na good quality in a very reasonable price. At sinabi sa akin ng bagong ambassador ng China dito na pag-aaralan nila yan. And then hopefully ay magkaroon tayo ng ganong magandang relasyon. Mapaigting muli natin ang pagkakaibigan ng China at saka Pilipinas. Opo. And attorney, yung background pala ng bagong ambassador, 2 dekada rin palang nagsilbing diplomat doon sa Estados Unidos. Yes. Meron ba tayong asahan pa na yung sa relation natin with China, US at Pilipinas, maaaring makatulong din ito? Alam mo, merong nireveal sa akin si Ambassador Jing Quan na tumayo ang balahibo ko. Hindi lamang po yung talagang napakagandang background niya about foreign relations kasi na-assign din siya dyan sa Thailand for a while. Hindi siya ambassador, staff siya ng Chinese embassy sa Thailand. And there was a time na yung kanilang embassy dito sa China, dito sa Pilipinas, nangangailangan ng additional staff. So, nag-apply si Ambassador Jing Quan na mapunta rito sa Pilipinas for a while. Pero hindi natuloy yung pagpunta niya. So, he missed that opportunity. Then, he was assigned to Washington for 2 decades. 20 taon siya na nanilbihan sa Washington hanggang siya ay maging Deputy Head of Mission, meaning to say Charge d'Affaires, sabi nila. Iyon ang pinakapangalawang, pinakamataas na diplomat ng bansa. So, Deputy Head of Mission ka, ibig sabihin nun ay pag na-assign ka ng ganong pwesto sa ibang bansa katulad ng Washington, Amerika, ibig sabihin nun ay mataas yung kumpiyansa sa'yo ng Ministry of Foreign Affairs ng China. At yung i-assign siya ngayon sa Pilipinas directly from Washington, naiintindihan ng bagong ambassador ng China yung geopolitics, yung relasyon ng Amerika at saka China, relasyon ng Pilipinas at ng Amerika, and then yung relasyon ng Pilipinas at saka sa China. So, ito yung trilateral, itong 3 bansang to, US, China, and the Philippines. Masasabi natin na eksperto dito itong bagong ambassador ng China. At ito yung inistorya sa akin na tumindig yung balahibo ko nung nireveal niya ito. At siguro ay i-reveal ko na rin ito. Sabi niya sa akin, you know, Mr. Lambino, I learned to speak English when I was still a young boy in Xi'an, Shanxi. Kasi doon siya pinanganak sa Xi'an, Shanxi, and then eventually napunta sila sa Gansu province. And my tutor was a Filipina. So sabi niya, siya ang nagturo sa akin ng basic English. Imagine that, sabi niya. Kaya I treated her like a parent. So I understand the culture of Filipinos. Alam ko yung sensitivity ng mga Pilipino. Dahil itinuro sa akin ng aking tutor na Pilipina. Nako, talagang tumayo yung balahibo ko nung nireveal niya yun sa akin. At natuwa ako, lalo akong natuwa na, salamat sa Diyos naman at ang pinadalang ambassador dito na iintindihan na ang Pilipinas at nagkaroon na siya ng
malawakang interaction sa isang Pilipino na tinuturing niyang pinagkautangan niya ng loob dahil natuto siyang magsalita ng English dahil doon sa kanyang Filipino tutor. Yan. Partner Jade. Ayan, attorney, at napakaganda po pala ng sana ay ma-recover, ma-redeem pa yung ating relasyon. Alam naman po natin na matindi yung tension dyan sa West Philippine Sea na pinag-aawayan. So, inaasahan mo ba, attorney, that sa ilalim ng administrasyong ito ay maibabalik po yung relasyon na yan? Well, kumpiyansado ako sa kakayahan ng ating Department of Foreign Affairs sa pamumuno ni Secretary Tess Lazaro at yung ating mga diplomat. Mga professionals naman yung mga yan. Talagang magagaling naman. Hindi ka pwedeng pumasok sa foreign service natin dahil stricto masyado ang requirements dyan. At siyempre yung character ng tao. Kung hindi ka talaga nararapat na mapunta dyan, hindi yan lang yung maipasa mo yung foreign service examination or what. Ang daming mga requirements pa na kailangan mong i-comply. Lalong-lalo na yung character. Character defines a person's way of life. Kaya ang Department of Foreign Affairs, masasabi ko na isang ahensya natin sa gobyerno na sa tingin ko ay mataas ang trust and confidence rating. Kung hindi man ito yung ahensya ng gobyerno na may pinakamataas na trust rating other than the Central Bank o Bangko Sentral ng Pilipinas. Itong dalawang ahensyang ito sa tingin ko. At sama ko na rin yung Board of Investment ng Department of Trade. Yung tatlo na yan, Board of Investment, Bangko Sentral ng Pilipinas at ang Department of Foreign Affairs. Itong tatlong ahensyang ito ay masasabi ko na mataas ang aking trust and confidence na gagawin po nila ang tama para sa bayan at para sa mamamayang Pilipino.